Dapat pauwi na kami pero nakita pa kami ng Supra and R32. Random guys. First spotting. Sa buong career ko as an automotive content creator, masasabi ko naikot na natin ang buong Pinas. Pinapakita natin ang iba't ibang subculture ng pagkukotse. Ngayon, pupunta tayo sa Japan, kung saan sobrang rich ng car culture. Goal natin ma-discover at mapuntahan ang mga legendary tuner shops and find their cars along the way. So this is South Scene, all is South, let's go to Japan. And nandito na tayo sa luggage counter and we're gonna check in our luggage going to Narita International Airport from NAIA. So let's go, this is it. Kasama ko na lang kayo sa lahat ng proseso sa mangyayari kasi for sure mga culture shock tayo dito and gusto ko ma-share sa inyo yung experience ko talaga first hand. Let's go. And just like that guys, we are leaving the Philippines, Manila. Goodbye for now and we'll see Tokyo. Let's go. School thing, medyo na-culture shock na konti pero okay naman, halong walang tulog kasi madaling araw tayo bumiyahe pero all good kasi nandito na tayo sa dream country natin and lahat ng titignan ko is sobrang nakaka-wow para sa akin for a first timer and yun, I don't know what to say. Parang spiderweb yung subway dito guys. Grabe mo dito. Since yun nga daw makapagpahinga, lalabas muna ako. So imamark ko na lang kung nasan kami. Hindi ko alam kung saan pupunta. Maglalakad na ako siguro papunta doon. Then sightseeing lang ng konti. Ikot ko na lang din kayo. Tingnan natin. Pero yun, napaka-zen ng lugar, tahimik. Hindi naman sobrang init. Kahit summer ngayon, siguro around 19 to 20 degrees Celsius. Not bad. Go there, explore natin. Okay na, minark ko na. So far sa side ng Tokyo, itong Sumida guys, wala pa ako nakikita mga tuner, JDM tuner na mga auto, pero it's quite a view. Sobrang tahimik and safe. Culture shock pa din ako sa totoo lang. Lalakad-lakad ako dito. Tandaan ko lang to kung saan ako nanggaling. Mga bentaan ng bike dito guys oh. Medyo lilo lang tayo first day ngayon kasi sa totoo lang alam ko na magpapahinga din yung mga kasama ko and ako kaya ko. Pero syempre hindi ko naman pwede silang iwan kasi hindi ko rin alam yung itinerary namin dito. So totoo lang, basta pupunta kami sa isang shop, soon ko na i-announce yun. Nakita ko ng park dito, punta ako kasi nakikita ko lang to sa movie guys eh. Yung mga ganitong lugar, napaka-zen. Pulan tayo sa isang bench. And syempre, nasa Japan tayo. Susunod tayo sa usually di talaga ganitong content yung nilalabas ko pero dahil nasa ibang bansa tayo and gusto ko mapakita sa inyo hindi lang yung car culture pero yung lifestyle talaga and ito nangyayari at kung nasan man tayo. Walang perfect guys, hindi tayo mayaman etc. at hindi tayo trying hard. I'm just keeping it real and kung ano man yung nangyayari ngayon. And ito yung nangyayari ngayon. May mga walk sa taas eh. Just gathering some thoughts. Upo muna ako dito. Nag-enjoy ako guys. Gusto ko na mga ganitong tahimik na hindi the usual na nakikita. And ito yung lifestyle nila dito. And usually pag nagta-travel ako gusto ko talaga yung hindi napupuntahan ng turista o kaya
kung ano yung buhay ng isang lokal at lifestyle. Gusto ko yun yung nakikita ko o yun yung na-experience ko, nakakain ko, napupuntahan ko, etc. So napapansin nyo sa mga vlogs natin, yun nga, hindi talaga usually nagpapakita ko ng mga ganitong lifestyle o talagang hindi regarding sa auto. So ngayon medyo parang travel vlog in a way, sa intro lang, pero mamaya panigurado may ganap dyan mamaya. So nabuelo lang ako kasi alam ko magiging mahaba yung week na to guys. Alam ko na to kasi nung nag-Dubai ako, ito yung kamalian ko, hindi ako masyado napag-vlog nun. So ngayon kahit hindi related sa auto, pinapakita ko guys. Just enjoying it. It's quite nice. Isa pa din, sobrang proud din ako sa sarili ko dahil naabot ko to. Dahil para sa iba maliit na bagay lang yung pagpunta sa Japan, pero sa akin sinulat ko talaga to sa journal ko na para ma-improve yung mga vlog ko, kailangan ko ma-improve yung vina-vlog ko. Medyo na-vlog na rin natin halos buong Pinas, nalibot na natin yan, Luzon, Visayas, Mindanao. Visayas na lang hindi natin natatakal masyado, pero soon yan, sunod na natin yan. Pero masabi ko na halos tapos na ako sa Pilipinas. Kaya naman ako nagtatransition sa mga ganito dahil gusto ko rin magnegosyo dito. May mga upcoming ako mga business model na gusto kong mag-work na in the long run, for sure, ma-appreciate at magagamit nyo din. And gusto ko magparenta ng kotse dito. Pero yun nga, kaya tayo nandito sa Japan is para makavisit tayo and makapunta tayo sa mga tuner shops na malaking question mark sa atin lagi. Dahil kung ano lang nakikita natin sa social media, yun lang nakikita natin. At gusto ko maintindihan at makita nyo sa standpoint na isang Pinoy, na isang bigotilyo na nangangarap na magkaroon ng sariling career dito, ng business, o kaya magkaroon ng tatak dito sa ginagawa nating niche, which is yung pagkokotse. At gusto ko din maka-inspire na guys, kayo lahat na nanonood, kayang-kaya niyan dahil yan, andito na ako ngayon and hindi ako makapaniwala at madami pang plano. At alam ko, babalik-balik ako dito. So gusto ko lang masanay, gusto ko makikonnect sa mga tao dito. Gusto ko ma-embrace yung lifestyle dito, pati yung lugar at lahat-lahat na. So kaya ako umiikot mag-isa kasi nga, ito yung trip ko, ito talaga yung gusto ko. Kung gusto ko lang naman pumunta sa mga car-meet o kaya ano, meron dyan. Pero ito talaga, ganitong buhay, sobrang tahimik. Na-appreciate ko lang din talaga and I'm so happy and blessed. So dito naka-mark kung saan tayo galing kanina. Naglakad lang tayo ng onti dito. Ito yung park. So iikot lang tayo dito guys. Feel ko yun lang makakain ng lakad ko or tingnan natin pag napasarap. So let's go. Random mo, LC500. Tapos nakita ko kanina Alteza na wagon. Hindi ko lang na video. Pati Livorg na STI. Hindi ko sure kung legit yung Livorg na STI or kung meron talaga dito kasi nga yung mga nilalabas sa Japan is sobrang unusual and minsan over talaga na ino-offer nila kumpara sa market sa ibang mundo na like a Livorg STI na wagon, diba? Basically STI yan na wagon tapos all wheel turbo panigurado, like sobrang out of my mind lang na available siya dito pero sa ibang lugar hindi. Dio. Sana sin makapagbuo ng ganyan. Yellow hat. Parang maintenance, PMS, linis. Then may anytime fitness sa taas. Feel ko shop to. Medyo napalayo na tayo sa nilalakada natin. Sabi ko dapat dito iikot na tayo pero napasarap eh. So, kuti pa natin. Perfect time for a walk. And ngayon lang nakapaglakad ng ganito. Bawat kanto may nakikita ako. Ito ata yung sa Fast and Furious na nakita ko na parang umiikot na parking lot. Alam niyo yung elevator side. So feel ko ito ay isang car parking. And nandito yung mga auto. Diyan lumalabas at umiikot. So hindi ko lang sure kung tama yung sinasabi ko pero bawat kanto may nakikita akong amazing and sobrang quirky, di ba? I think nakita ko na yung unang JDM tuner car na ito yung unang Subaru na nakita ko guys. Wow. Random lang sa parking lot guys, di ba? Hindi siya STI pero still lupet. Good find para sa small walk. Happy na ako doon. Uy, Camaro.
Pero syempre, hindi natin linya yan. Okay. Right or left? Feel ko left. Left muna tayo. Napakasarap. Pinapangarap ko lang itong lahat ng to. Kaya buong paglalakad ko, nakangiti lang ako. Sorry, ito yung kasiyahan ko guys. Kasi talaga isa sa mga pangarap ko. Hindi ko alam na meron palang GT4 Toyota Caldina. Hindi ko alam kung ano engine yan, pero another cool find. 370Z. First 7-Eleven experience. I'm just looking at the prices para alam ko yung mga alak, mga pagkain, Pokemon. Ito cool na ito guys. Kasi tawag dito, bine-blend nila yan din. Ayan, may pre-made ka ng gusto ko sana. So wala lang akong cash. Ayan. Sobrang wide ng variety ng food na available. Woo! And alam ko dito, pag nag 6 PM ata, 7 PM na, may discount lahat ng food kasi kaysa masira, binebenta na lang nila. Oh. Ayan. Sumilip lang tayo. Random lang yung mga ano niya dito. Wow. Sa tabi ng 7-Eleven, parang may thrift store dito or personal brand niya, I don't know. Ay, hindi. Iba-iba. Ganda ng mga jacket eh. Mukha siyang thrift store pero brand new. Brand new siya. Mga old stock siguro. Kita nyo kahit mag-display siya dito, hindi na aalikabukan. Sobrang linis ng mga kalsada yan. And nag-uusap lang kami through translation guys. Ito yung beauty ng pag-iikot and sobrang spontaneous. Wow! Yung mga cool ng mga cup. Mahilig ko sa cup guys. Wow! Oh, only 1,500 yen guys. Oh, good quality. Hi. Hi. Arigato. Arigato. Yeah, we've been talking like we've known each other for quite some time. Pero through translation lang yung ginagawa kasi medyo mapurol pa yung Nihonga natin. Madarimasu, arigato gozaimasu. Hi. Sobrang accommodating nila. Thank you. Grabe. Sinabi ko kung gano'n na siya katagal sa business and sabi ko nag-YouTube ako and I wish people can see his products. Hindi ko alam kung saan mismo itong location na to guys, pero ito yung 7-Eleven. Then meron ditong may parang maliit na thrift store or store ng mga clothes. And I wish masuportahan yung guys kasi 60 years na siya sa industry na nagbebenta and sobrang amazed ako na kahit sobrang tanda. Ugali na talaga ng mga Hapon niya na they love what they do. So sana gano'n din tayo. Ako gano'n ako kaya ito pinapakita ko kung anong totoong ko. Hindi ako perfect pero ito tayo. Nakikitao. Lumabas lang ulit kami with the boys. Gising na yung mga boys oh. Yeah, ito yung inikutan natin kanina. Tapos bumili lang akong dinner. So pinili ko itong chicken vegetable and kebab sauce. Tapos ganitong blended na fruits smoothie. Automatic lang. So yun, nandito kami ngayon after magpahinga sa may Akihabara. Oh yeah, some food with the boys. Pili tayo ngayon. Grabe naman yung order nyo. Yes, first solid meal in Japan. That's the fleet. Yan. Damn.
Damn, bumero allowed yan. Pagkatapos namin kumain, nakita namin sila guys, mga H2, R1. Ganda nga ng dilaw ng R1 bro. Oo, sa akin H2. Supercharge. Yes. Damn. Nice one. Wala ng tao sa Akihabara. Pero may nakita kami mga kotse and Supra. Dumaan. Gusto niya ng 350 eh. Or 370. Mahalin, basta Z. Random guys. Car spotting. Dapat pauwi na kami pero nakita pa kami ng Supra and R32 and a DC5. As in uwi na dapat kami. Nakita pa kami ng R34, R32 and Supra dito and a DC5, a Del Sol, a Toyota Celica and a DC2. Pero tataka ako 4-lug siya eh, so baka convert lang to or what, or nag-big brake kit. Damn. No, it's a legit DC2. Sabi ko nga, hindi naman nakakamiss sa sobra yung mga auto mismo na individually guys, dahil nakakita naman tayo niyan, meron naman tayo niyan dito sa Pinas. Pero dahil lifestyle nila and I mean, nagsasama-sama sila sa ganitong area, sa ganitong oras and just drive guys and enjoy their cars.